Ilang taon lang ang nakalilipas ang Golden State Warriors sa isa sa mga pinakadominanteng teams ng NBA. Sila ang blueprint ng modern basketball, player movement, shooting at championship mentality. Pero ngayon, ibang kwento na po ang nangyayari. Hindi na sila yung team na automatic contender. Sa halip, nakikipaglaban sila para lang makapasok sa playoffs at ang mas nakakabahala, unti-unti silang nauubos dahil sa sunod-sunod na injuries. Kung titignan natin ang kasalukuyang injury report nila, makikita natin kung gaano po kalala ang sitwasyon. Si Steph Curry mismo ay out dahil sa multiple issues, thigh pati knee concerns at hindi pa nga siya fully nakakapag-scrimmage pa. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng pahinga lang, kundi isang kondisyon na pwedeng makaapekto talaga sa rhythm niya. Bukod kay Curry, wala rin po si Quinton Post dahil sa foot injury at si Al Horford out din dahil sa calf issue. At mas malala pa, si Moses Moody nga po ay may torn patellar tendon. Isang injury na hindi lang po pang short term kundi pwedeng makaapekto pa sa long term development nito ni Moody. Dagdag pa dyan ang pagkawala ni Butler nga na sumailalim sa ACL surgery, isang napakalaking kawalan din sa kahit anong rotation. At dito mo makikita kung bakit hirap na hirap ang Warriors bumuo ng consistency dahil sa dami ng injuries, pabago-bago ang lineup nila gabi-gabi. Walang stability, walang continuity. At sa NBA, napakahalaga po ng chemistry lalo na sa isang team na heavily dependent sa system tulad ng Warriors. Kapag hindi sabay-sabay naglalaro ang mga core players, hindi mo mabubuo ang flow ng offense at lalo na ang defensive communication. Dahil dito, mas lalo pang napupunta ang burden kay Steph Curry. Siya na ang scorer, siya pa ang playmaker. Siya rin po ang focal point ng buong opensa. Pero kahit gaano siya kagaling, hindi po sustainable ang ganitong setup. Syempre, kapag napagod siya o nalimit ng depensa, biglang bumabagsak ang buong sistema ng Warriors. Ngayon, injured pa nga. Wala silang consistent na secondary option na kayang mag-take over ng laro kapag kailangan. At hindi lang offense ang problema, ramdam na ramdam din po ang pagbaba ng depensa nila. Dati, kilala ang Warriors sa kanilang discipline at rotations. Ngayon, mas madalas nating makita ang late closeouts, maling switches at breakdowns sa communication. At kadalasan, ang root cause pa rin ito ay injuries at lack of consistency sa lineup. Kahit si Porzingis na labas-pasok sa lineup kapag wala sa laro, nawawala rin po ang rim protection nila. At mas nagiging vulnerable ang interior defense. Hindi sabay ang galaw, hindi pareho ang mga timing, kaya madaling maparusahan po ng kalaban. At dahil sa lahat ng ito, napunta po ang Warriors sa isang sitwasyon na hindi nila gustong maranasan, ang play-in tournament. Para sa isang dating dynasty, napakalaking downgrade nito. Sa play-in, wala nang safety net Isang maling laro mo lang, isang off night o isang kulang na player, pwede nang matapos kaagad ang buong season. At para sa isang team na may ganitong injury situation, napaka-risky ng kanilang posisyon. Pero kahit ganito ang sitwasyon, hindi pa rin dapat basta nating count out itong Warriors dahil kung may isang team sa NBA na may championship DNA, sila yon. Kailangan lang nilang maibalik ang health ng kanilang core, lalo na sina Curry at Porzingis. Mahanap ulit ang rhythm at maibalik ang defensive identity nila. Kapag nangyari yun, kahit galing pa sila sa play-in, pwede pa rin silang maging delikadong kalaban. Kaya ngayon ang tanong, idol, kaya pa bang bumangon ng Warriors ngayong season o ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng isang dynasty? Dahil sa NBA, isang bagay lang po ang sigurado, kapag nawala ang health mo, nawawala rin ang tsansa mong manalo. Kaya ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.